Nakakulong na sa Bilibid pero ang di manoy drug lord na si Amin Boratong pa rin daw ang nagpapalakad ng drug operations sa Pasig City. Inaresto si Boratong taong 2009 kaugnay sa operasyon ng isang Shabu Tiangge. Live mula sa Quezon City, may exclusive report si Marisol Abduraman. Marisol? Jessica, yan nga ang lumabas sa drug matrix ng Pasig Police na ipinakita mismo sa atin ng District Director ng Eastern Police District. Alam mo Jessica, na-come up nila yung drug matrix na yan nung malaman nga nila base doon sa eyewitness account na yung nagkaroon ng serye ng patayan sa Pasig at Taguig simula nung July 25 hanggang August 12 ay kagagawan ng grupo nga ni Boratong. Tanghaling tapat kanina na magsagawa ng Oplan Tokhang ang Pasig Police sa Barangay Santo Tomas. Unang pinuntahan ang Muslim compound na ito. Kumatok ang mga pulis sa ilang bahay at pinaliwanag ang Oplan Tokhang. Pero walang sumama sa mga pulis para sumuko. Nadaanan din ng mga pulis ang bahay ng kilalang drug lord dito sa Pasig na si Amin Boratong na nakakulong na sa maximum security compound sa Bilibid. Pero wala nang tao sa bahay. Sunod na pinuntahan ng Pasig Police ang Cocoville. Minsan lang binansagan ang compound na ito dito sa Barangay Santo Tomas, Pasig City na Shabu Tiangge o Shabu Talipapa. Sa dami raw kasi ng mga parokyano nagpupunta dito noon para makiscore o di kaya bumili ng shabu ayon sa mga otoridad. At ang Tiangge ay pinatatakbo raw noon ng mga Boratong ayon sa pulisya. Pero ibang-iba na ang lugar ngayon kung ikukumpara noon. Bagsakan na lang siya ng mga isda. Kung halo-halo, mga manok, yelo. No more Shabu Tiangge because every now and then, our operation is concentrated on that area. Wala na nga raw ang Shabu Tiangge ni Boratong, pero ayon sa drug matrix ng EPD, si Boratong pa rin daw ang nagpapalakad ng drug operation sa Pasig City kahit noong taong 2009 pa ito nakakulong. Pero nitong mga nakaraang linggo, napasin daw nilang naglaylo ang drug operations dahil sa higpit sa Bilibid. Wala nang contact, matok the helm of the leadership. Itong mga trusted nito, all of them, isa is cousin niya, isa anak niya, and then ito associate nila. Ang tatlong itinuturing ng mga kanang kamay ni Boratong may kanya-kanyang galamay na nagsisilbing hitman ng grupo. Sa imbestigasyon ng Pasig Police, ang mga hitman daw na ito ang responsable sa pagpatay sa 4 daw na lalaki sa Pasig at Taguig na sinasabing mga pusher. Hindi na sila makapag-remit. Yung isa naman daw ay parang umaayaw na dahil natakot na rin. Sa ngayon, tinutugis na raw ng Pasig Police ang mga ito. Jessica, alam mo lahat yon ng mga nasa inner circle or directly under doon nga sa kapatid ni Boratong na siya nagpapalakad ngayon dahil nga naglaylo ng konti itong si Amin Boratong matapos nga maghigpit sa maximum security compound. Ang mga ito ay meron na silang mga standing warrant of arrest. Bukod pa yan sa kasong murder na isinampangan ng EPD dahil sa pagpatay naman doon sa 4. Yun ang binanggit natin kanina, namatay sila simula nung naitala ng EPD mula July 25 hanggang August 4. 4 ito na drug pusher nila at base nga doon sa nakalap nilang impormasyon, pinatay ito ng hitman ni Boratong. Jessica. Marisol, dun ba sa mga naunang listahan na in-expose ni President Duterte mismo, kasama ba yung mga opisyal ng Pasig doon sa listahan? Parang ngayon lang kasi nabalita na medyo matindi rin palang drug operation sa Pasig, na yung Shabu Tiangge na matagal nang nabuking, meron pa ring version at pinapatakbo from the jail pa mismo. Oo. Actually, Jessica, yun nga yung nakakapag dito. Hindi na nga nakapagtataka actually. Pero ang nakakaano nito kung tutusin nasa maximum security compound na nga siya. Pero kahit noong 2006 na na-dismantle ng itong Shabu Tiangge na matatanda mo, Jessica, ito talaga yung ilang araw din natin naging coverage ito nung sinalaka ito at totally nawala na nga ito. At binalikan nga natin kanina, isang compound na nga lang siya na terminal at at the same time parang parking area na rin siya. Simula noon, ay nung ma-dismantle nga itong Shabu Tiangge, nakulong 2009 matapos makonvict itong si Boratong, nagtuloy-tuloy pa rin ang kanyang transaksyon. Pero muli itong nabuhay hanggang mabuo nga itong drug matrix dahil nung nagkaroon ng serye ng patayan, na-find out nga nila na ito pala yung mga pusher pa ni ng Boratong. At doon nila nalaman sa kanilang mga informante at mga ilang na-aresto na rin nakasama sa grupo na napaka-active pa pala nitong si Boratong until nung naghigpit ng maximum security compound matapos mag-took over nga itong SAF, ipinasa naman niya ito sa kanyang kapatid. So naging tuloy-tuloy
pa rin ang transaksyon. Mga kanang kamay niya ang gumagalaw ngayon, pero at the same, pero it's all the same eh. Ito pa rin siya talaga ang naglilinog-lay nga lang ito ng Marisol, konti. Kaya Marisol, ang tanong ko, bakit ngayon lang lumabas na malala rin pala ang problema ng Pasig? Nakailang listahan na inilabas ang Pangulo, may mga listahan ng PNP officials, may mga listahan ng mga protector, cuddlers, etc. Meron bang nabanggit on Pasig? Parang bago kasi ito na may ganito pa rin palang drug operation sa Pasig. okay. You're right, Jessica. Ngayon nga lang ito na ilabas talaga na meron pa rin ganitong drug matrix din ang Pasig. Yun nga, nag-trigger ito nung nagkaroon nga ng serye ng patayan kasi nagkakaroon kasi ng parang mga hinala at doubt before na mga pulis mismo ang pumapatay sa mga drug pushers. Pero nung nagkaroon nga ng 4 na napatay sa Pasig, doon nila nalaman base sa kanilang pagtatanong at meron din silang eyewitness na itong 4 na drug pusher ay mga street pusher pala ito ni na Boratong. At doon na nalaman na trace nila na ay talaga palang active pa itong si Boratong. Kaya nung pinagtagpi-tagpi na nila at base doon sa kanilang mga nakalap na impormasyon, doon nila nabuo na talagang si Boratong pa rin pala ang nagpapalaka doon sa Pasig. Kaya hindi ito naisama doon, Jessica, sa nauna ng matrix na pinalabas nga ni Presidente dahil nito lang July 22 hanggang nitong August 12 nga nabuo ito nung matapos ngang mapatay doon ang 4 mismo na street pusher nitong sina Boratong at nalaman nga nila na ang tumira sa mga ito ay mismong hitman ng grupo, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman.